Sa nakaraan nating video ay nasubaybayan natin ang pagpunta ng ating bida sa madilim na lawa para mangaso ng iba't ibang nilalang, at ngayon naman subaybayan natin ang panibagong hamon sa buhay ng ating bida. Bumalik ang ating bida sa Steel Armor Shelter, inaasahan ang gulo mula kay Chin Zuan dahil nawala ito ng maraming araw. Gayunpaman, hindi niya nakita si Chin Zuan. Hindi lang si Chin Zuan, halos wala ng tao sa mga kalye. Ang buong Steel Armor Shelter ay tila walang laman. Sa wakas, nakakita ang ating bida ng isang lalaking nagmamadali sa kalye, agad siyang lumapit at nagtanong, "Kaibigan, anong nangyayari? Nasaan ang lahat?" Asterisk, nakilala ng lalaki ang ating bida sa unang tingin. Pinunasan ng ating bida ang kanyang sariling ilong, "Kaibigan, maaari mo bang sabihin sa akin kung saan pumunta ang lahat?" Ang lalaki ay napaka-relax. Ngumiti siya at sinabi sa ating bida, "Saan pa sila pupunta?" Sa martial ring syempre. Nagsimula na ang martial arts contest ngayong taon. Pinag-uusapan ito ng mga tao sa God Sanctuary at sa lahat ng planeta sa Alliance. Hindi mo ba alam ito? Nagkasakit ako kamakailan at muntik ko nang hindi mapuntahan ang ganitong malaking kaganapan. Maaari pa ba akong magparehistro ngayon? Tanong ng ating bida. "Haha, tiyak na nagtatago ka kay anak ng langit," ngiti ng lalaki. "Mabilis, kaya mo pa. Maraming salamat sa impormasyon," pasalamat ng ating bida sa lalaki at nagmadaling bumalik sa kanyang kwarto. Ipinatong ang pakete na puno ng mga mutant black stingers, nagmadali siya patungo sa martial ring sa kanlungan. Walang duda na ang martial ring ang pinaka-magnificent na gusali sa kanlungan. Mukha itong katulad ng Colosseum sa Roma at kayang tumanggap ng hindi bababa sa 100,000 manunood. Ang kaibahan sa Colosseum ay ginawa ito gamit ang bakal, na nagbigay dito ng hitsurang parang halimaw na bakal. Tumakbo ang ating bida patungo sa isang gate ng martial ring. May gate tuwing 60 talampakan sa paligid ng bilog na martial ring at bawat isa sa mga ito ay maaaring gamitin upang makapasok sa ring. Ngayon, halos lahat ng tao sa Steel Armor Shelter ay nasa martial ring na. Pumili ng ating bida ng isang gate ng walang tiyak na dahilan at inilagay ang kanyang palad sa metal na gate, kung saan biglang lumitaw ang isang hanay ng mga numero. 88,888. Nagulat ang ating bida sa kanya, naisip na ito marahil ang kanyang code dahil siya ang ika-88,888 na tao na pumasok sa martial ring. Ang paligsahan sa martial arts ay inayos din ayon sa mga code na ito. Tanging ang mga unang pumasok sa martial ring ang bibigyan ng numerong ito. Kaya sa susunod na pumasok siya, wala ng pangalawang numero. Habang bumukas ang metal na gate, dumaan ang ating bida sa isang daan na parang isang lagusan. Nang lumabas siya, nasa isang lugar siya na mas malaki pa kaysa sa kung saan ginanap ang Olympics. Ang mga bleachers ay puno ng tao. Sa itaas ng ring ay lumulutang ang isang malaking kristal na steel na puno ng mga grupo ng mga code. Mayroong 100 na mga code sa bawat grupo na nangangahulugang ang 100 na taong ito ay nakaayos sa parehong laban. Natutunan ng ating bida sa paaralan na ang paligsahan sa martial arts sa bawat kanlungan ay automatikong nagpapatakbo at hindi maaaring makialam ang mga tao dito. Ang paunang laban ay isinagawa sa mga grupo ng 100 tao, at tanging ang huling natira sa entablado ang kwalipikadong makapasok sa susunod na laban. Ito ay talagang isang mahigpit na pagpili. Dahil napakaraming tao ang nagparehistro, umabot lamang ang laban sa Group 50-something sa ikatlong araw ng preliminary round, kaya malamang na wala nang gagawin ang ating bida hanggang bukas. Ang ating bida ay tiningnan ang paligid, hinahanap si Chin Zuan at ang iba pa. Bago niya mahanap si Chin Zuan, nakasalubong niya ang gang ni Son of Heaven. "Panipi, huwag mo akong hayaan na makita ka sa aking grupo. O mamamatay ka." Malamig na tinignan ni Luo Tianyang ang ating bida. Noong huli silang nagkita, natakot siya sa ating bida, na isang kahihiyan para sa kanya. Tumingin din si Son of Heaven sa ating bida ng madilim. Bagaman hindi niya ito sinabi, alam ng ating bida mula sa kanyang tingin na susubukan niyang patayin ang ating bida sa anumang paraan kung sila ay maglalaban sa parehong laban. "Ikinalulungkot ko, pero mukhang mabibigo kita. Wala akong balak na sumali sa martial arts contest," sabi ng ating bida habang nag-aalangan. Siyempre, makikilahok ang ating bida, pero sa pangalan ni Dollar, upang maipakita niya ang kanyang tunay na lakas. "Hindi ka karapat-dapat tawaging lalaki. Kahihiyan mo," sabi ni Luo Tianyang nang may paghamak, na nagpasiklab ng galit ng buong gang. Hindi pinansin ni Son of Heaven ang ating bida at dumaan sa tabi nito. Habang naglalakad siya, ngumiti siya at sinabi, "Chin Zuan, umunlad ka na naman. Mukhang ikaw pa rin ang magiging kampyon ngayong taon. Binobola mo ako."
Huwag kalimutan na nandyan din si Dollar sa Steel Armor Shelter, sabi ni Chin Zuan nang walang pakialam. Lumingon ang ating bida at nakita sina Chin Zuan, Yang Manli at iba pang pangunahing miyembro ng Steel Armor Gang. Si Yang Manli ay nakakunot ang noo sa kanya. Pagkatapos makipag-usap kay Chin Zuan, dinala ni Son of Heaven ang kanyang grupo palayo. Tumingin si Chin Zuan sa ating bida, habang malamig na sinabi ni Yang Manli, noong una akala ko mahiyain ka lang pero hindi ko inasahan na ganito kakaduwag. Wala kang dangal at gulugad ng isang lalaki. Pagkatapos niyang magsalita, umalis si Yang Manli kasama si Chin Zuan nang hindi lumilingon. Ang ibang mga miyembro ng Steel Armor Gang ay medyo nadismaya rin sa ating bida. Ang mga nakapasok sa Steel Armor Gang ay mga estudyante mula sa military school o mga bagong enlist na sundalo. Tiyak na hinamak nila ang ganitong kaduwagan. Hindi nagbigay ng paliwanag ang ating bida. Akala ng lahat na ayaw niyang makilahok dahil natatakot siya kay Luo Tianyang. Hindi ko alintana kung paano ako tinitingnan ng iba. Ang pinakamahalaga ay makapagkaroon kami ng matatag na buhay ng aking pamilya, naisip ng ating bida. Ang Starry Group ay napakalakas na wala siyang sapat na mga mapagkukunan upang labanan sila sa kasalukuyan. Kung alam ni Son of Heaven na siya si Dollar ngayon at sinubukan siyang saktan sa Alliance, kahit na hindi siya natatakot, ano ang mangyayari sa kanyang ina at kapatid na babae? Kailangan kong maging mas makapangyarihan. Lumabas ang ating bida mula sa Marshall Ring, nakatingin pababa. Walang silbi ang manatili dahil hindi naman siya ang susunod na lalaban ngayon. Pagkatapos niyang mag-teleport sa teleport station sa Planet Roca, pinigilan siya ni Chin Zuan doon at tinawag siya sa kanyang opisina. Natatakot ka ba sa anak ng langit? Titig na titig sa kanya si Chin Zuan, ang kanyang mga mata ay parang mga pangil na kayang tumago sa kanyang mga iniisip. Oo, tumango ang ating bida. Nang marinig ang sagot ng ating bida, hindi nagpakita ng pagkadismaya si Chin Zuan kundi nagpatuloy sa pagtatanong, dahil sa iyong pamilya ba? Nagulat ang ating bida at tumingin kay Chin Zuan. Ngumiti siya at sinabi, makinig ka sa akin, mag-apply ka sa Black Hawk. Kung makapasok ka, garantisado kung hindi magtatangkang galawin ng anak ng langit ang iyong pamilya. Paano mo inaasahan ito? Titig sa kanya ng ating bida. Ang iyong combat data ay near record at pinagmamasdan ko tuwing naglalaban tayo. Masasabi ko na may talento ka para maging isang mahusay na archer o sniper. Si Chin Zuan ay nagsabi, ang iyong timing at prediksyon sa kalaban mo ay kahanga-hanga. Hindi nagsalita ang ating bida. Ang mga salitang papuri na ito ay hindi niya nais marinig. Sa hukbo, bukod sa pagiging station master, ako rin ang responsable sa pagbuo ng isang espesyal na squad. Sa tingin ko, ikaw ang kailangan ko. Basta sumali ka sa squad, makakakuha ng proteksyon ng iyong pamilya mula sa militar. Masasabi ko sa iyo na kung magiging miyembro ka ng squad, hindi magagamit ng Son of Heaven ang anumang labag sa batas na paraan para saktan ang iyong pamilya, sabi ni Chin Zuan. Gayunpaman, ang kondisyon ay kailangan mong matanggap sa Black Hawk. Tanging sa ganitong paraan ko maipapasa ang iyong pangalan para sumali sa squad. Ang ating bida ay hindi direktang tumugon kay Chin Zuan, kundi nag-isip muna. Posible bang sabihin mo sa akin ang katangian ng squad na ito, tanong niya habang nakatingin sa kanya. Hindi, sagot ni Chin Zuan ng walang kaunting pag-aalinlangan. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Kailangan ko itong pag-isipan, sabi ng ating bida. Siyempre, may oras ka pa. Isipin mo ito. Si Chin Zuan ngumiti at tila napakakumpiyansa. Umalis si Han Senador sa teleport station, umuwi at nagpahinga ng isang araw. Bumalik siya sa God Sanctuary kinabukasan ng hapon. Sinadyang umikot ang ating bida sa paligid ng Steel Armor Shelter bago niya isinuot ang kanyang Sacred Blood Armor at pumasok sa shelter na nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Wow! Siya na mismo si Dollar. Haha, nagpakita na si Dollar. Dollar, ang aking anghel, nandito na. Sa lahat ng tao sa First God Sanctuary, si Dollar lang ang aking idol. Ang buong Steel Armor Shelter ay naging sikat. Kahit na alam ng lahat na naroon si Dollar, nagulat pa rin sila nang makita si Dollar na lumabas. Hindi nagsalita ang ating bida, ngunit naglakad siya patungo sa Marshall Hall. Di nagtagal, maraming tao ang nagtipon-tipon sa likuran niya. Ang ilan na nakilahok na sa paligsahan ay bumalik sa Marshall Hall kasunod ng ating bida. Lahat sila ay gustong makita si Dollar na lumaban ng personal. Malapit nang matapos ang preliminary round at kaunti na lamang ang tao sa mga stands. Gayunpaman, muli itong napuno ang Marshall Hall pagkaraan lamang ng pagdating ng ating bida. Tiningnan ng ating bida ang Marshall Steel at may dalawang panggrupo bago siya. Pagkatapos ay nakahanap siya ng upuan sa harapan upang umupo.
Hindi nagtagal ay dumating sina Son of Heaven, Fist Guy, at Chin Zuan. Habang pinagmamasdan ng ating bida ng mabuti, tiyak na papatayin siya ni Son of Heaven kung sila lang dalawa. Dollar, pwede ba tayong mag-usap? Nilapitan ni Chin Zuan ang ating bida at nagtanong. Ano iyon? Sumagot ang ating bida sa isang magaspang na boses. Gusto kitang anyayahan na sumali sa Steel Armor Gang at maaari kang magtakda ng anumang kondisyon, sabi ni Chin Zuan. Sinabi niyang Manly sa tabi, kung handa kang sumali sa Bullseye, ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng leader ng koponan. Magiging napakagaling mong mamamana. Pasensya na, hindi ako interesado na sumali sa Steel Armor Gang o maging archer, sagot ng ating bida. Dollar, sa tingin ko, dapat tungkol lang sa negosyo ang pag-usapan natin. Kung mayroon kang mga kaluluwa ng halimaw o karne ng mga mutant o mga nilalang na may banal na dugo, masaya akong magbayad para dito. Halimbawa, ang kaluluwa ng halimaw ng madugong pumatay, lumapit din si Fist Guy sa ating bida. Mayroon akong ilang karne ng mutant na nilalang na ibebenta, sabi ng ating bida kay Fist Guy. Pumikit ang mga mata ni Fist Guy, anong mga nilalang? Magkano? Magkano? Isang mutant na hornet. Mayroong 20 hanggang 30 putakti, sabi ng ating bida nang walang pakialam, ngunit nagulat ang mga tao sa paligid niya. Hindi mo naman sinira ang buong pugad ng mutant hornet, di ba? Saan mo sila nahanap? Tanong ng Fist Guy ng mabilisan. Huwag mong alamin kung saan ko nakuha ang mga iyon. Sabihin mo lang kung interesado ka, sabi ng ating bida. Oo, syempre interesado ako. Kung talagang mayroon ka niyan, bigyan mo ako ng presyo at kukunin ko lahat, mabilis na sinabi ng Fist Guy. Fist Guy? Ano ang ibig mong sabihin sa pagkuha ng lahat? Akala mo ba patay na kami ni Son of Heaven, galit na sabi ni Chin Zuan. Nagngangalit si Son of Heaven at sinabi sa ating bida, 1,000,000 bawat isa. Bibilhin ko kung gaano karami ang meron ka. 1,000,000. Son of Heaven, huwag mong maliitin ang iba. Mag-aalok ako ng 1.2 million bawat isa, sigaw ni Fist Guy. Son of Heaven ay tumingin kay Fist Guy, 1.5 million. Sa tingin mo ba kaya mong makipagsabayan sa akin? Ang pagiging mayaman ay hindi nangangahulugang handa kang magbid ng 1.6 million, sagot ng Fist Guy na hindi nagpapatalo. Huwag ka munang magbid. Wala akong balak na ibenta ang mga ito ng hiwalay, at hindi ko rin ito ipagpapalit sa pera, sabi ng ating bida. Ibigay mo ang presyo mo. Kahit na gusto ng patayin ni Son of Heaven ang ating bida ngayon, nang makita ang malaking halaga ng karne ng mutant na nilalang ng mga bihirang hornet, ayaw niyang maagawan siya nito ng iba. Gusto kong ipagpalit ang mga mutant na nilalang na ito para sa isang S-class na lisensya para sa Saint Hall, tahimik na sinabi ng ating bida. Nang marinig ang mga salita ng ating bida, parehong nag-atubili sina Son of Heaven at Fist Guy. Ang Saint Hall ay isang institusyon ng pananaliksik sa sining ng pakikipaglaban. Karamihan sa mga tanyag na Hyper Geno Arts ay binuo ng Saint Hall. Ang Saint Hall ay nagbebenta rin ng ilang advanced Hyper Geno Arts, ngunit may mga restriction sa pagbili, lalo na para sa pinaka-advanced na S-Class Hyper Geno Arts. Masyadong mataas ang presyo mo. Bibilhin ko lahat ng mga mutant na nilalang mo sa halagang 2 milyon bawat isa. Dagdag pa, bibitawan ko na ang ating mga nakaraang alitan, sabi ni Son of Heaven, nakatitig sa ating bida. Pasensya na, wala akong ibang gusto kundi ang S-Class license para sa Saint Hall. Pwede mo itong pag-isipan. Tumayo ang ating bida at naglakad patungo sa entablado. Turn na ng kanyang grupo. Habang pinapanood ang ating bida na papalapit, nakaramdam ng hinanakit ang iba sa grupo dahil alam nilang imposibleng makalusot sila sa paunang yugto ngayon na narito na si Dollar. Huwag matakot, nag-iisa si Dollar at maaari tayong magkaisa para alisin siya muna, sabi ng isang binatang handang-handa na. Tama, alisin muna natin si Dollar. May isang tumingin sa ating bida na puno ng pagnanasa, parang tinitingnan ng isang hubad na babae. Haha, Dollar. Isa akong malaking tagahanga, kaya susubukan kong maging mahinahon sa iyo. Dollar, huwag kang tumakbo, tanggapin mo ang suntok ko. Bigla, halos 100 tao sa entablado ang sabay-sabay na sumugod sa ating bida habang sumisigaw ng walang humpay. Bagaman mukhang nakakatakot ang mga taong ito, wala silang ginamit na anumang sandata. Walang sino man ang gustong makisangkot sa isang desperadong laban sa ating bida. Sa pangkalahatan, ang mga mas malalakas na tao ay nagparehistro ng maaga. Ang mga naghintay hanggang sa oras na ito upang magparehistro ay malamang na medyo mahina o bagong solte sa santuwaryo ng Diyos. Nang makita ng ating bida ang kamao ng unang tao na halos nasa kanyang mukha na, bahagya siyang kumilos at iniiwasan ang suntok.
Gamit ang kanyang kamay bilang kutsilyo, umatake ang ating bida pabalik gamit ang Blade Storm. Wala nang oras ang lalaki na makapag-react bago siya matamaan sa likod ng kanyang leeg at bumagsak ng diretso sa lupa. Ang ating bida ay kumilos na parang hangin, mabilis na kumikilos ang kanyang kamay na parang kutsilyo. Halos palagi niyang nagagapi ang kalaban sa isang sipa lamang. Saan man siya magpunta, ang mga tao ay natatomba at parang eksena pagkatapos ng isang buhawi. Habang pinapanood ang halos 100 kalaban na na-knockout ng ating bida, marami ang ngumiti at piniling umatras pagkatapos nilang makabangon. Panipi, ang ating bida ay automatikong pumasok sa susunod na round. Nang lumabas ang ating bida sa Marshall Hall, nagulat siyang makita sina Son of Heaven, Fist Guy, at Chin Zuan na naghihintay sa kanya. $. Bukod sa lisensya para bumili sa S-Class na seksyon, isasaalang-alang mo ba ang ibang mga opsyon? Maaari akong makipagpalitan ng mga kaluluwa ng mutant na hayop at kaunting pera sa iyo, sabi ni Fist Guy. Pasensya na, hindi ko na isasaalang-alang ang iba pa, sabi ng ating bida. $. Kung mayroon ka ng 30 mutant na nilalang, makikipagdeal ako sa iyo. Paano mo gustong magpatuloy? Tanong ni Chin Zuan. Kung nagtitiwala ka sa akin, maaari mo munang ilipat sa akin ang lisensya at ipapadala ko sa iyo ang mga kalakal mamaya. Kung hindi, maaari tayong magtakda ng oras ng pribado para magkalakalan ng personal, sagot ng ating bida. Sige, mag-schedule tayo ng oras. Kailangan ko ng kaunting oras para makuha ang S-Class Purchase License para sa iyo, sabi ni Chin Zuan. Magaling, tumango ang ating bida. Matapos makipagkasundo kay Chin Zuan, tinawag ng ating bida ang mga pakpak upang lumipad patungo sa bundok at hindi nagtagal ay nawala na. Hindi nagduda ang ating bida sa kakayahan ni Chin Zuan na makakuha ng S-Class na lisensya, ang Saint Hall ay semi-militar. Sa kanyang malalim na karanasan sa militar, dapat madali lang para sa kanya na makakuha ng lisensya. Ang transaksyon ay napakamaayos. Nakuha ng ating bida ang S-Class na lisensya at nag-teleport palabas ng God Sanctuary. Gusto niyang bumili ng Advanced Hyper Geno Art para sa kanyang ina at kapatid na mag-practice. Sa pamamagitan lamang ng pagbabasa ng mga paglalarawan, ang ating bida ay labis ng nasasabik. Maliban sa mga may mataas na kinakailangan at tanging ang mga may evolver o mas mataas na katayuan lamang ang makakapag-practice, gusto ng ating bida ang bawat Hyper Geno Art na nakalista doon. Sa kasamaang palad, isang lisensya lamang ang maaaring gamitin upang bumili ng isang Hyper Geno Art. Gusto ng ating bida na pumili ng isa na maglalatag ng pundasyon para sa mas magandang kalusugan ng kanyang kapatid na babae. Sa ganitong Hyper Geno Art, hindi magiging inferior si Hanyan sa mga estudyante ng mga mamahaling paaralan. Mas magiging magaling pa siya kaysa sa kanila dahil kahit ang mga mamahaling paaralan ay hindi nag-aalok ng ganitong advanced na Hyper Geno Art sa mga estudyante. Sa wakas, maingat na pinili at binili ng ating bida ang isang Hyper Geno Art na tinatawag na Holy Angel. Ayon sa paglalarawan nito, ang Hyper Geno Art na ito ay makakatulong sa pagpapabuti ng lahat ng uri ng gene at nasubukan na ito ng mahabang panahon. Ang pagsasanay nito ay maayos at hindi nagdulot ng malaking panganib, kaya't ito ay mahusay para sa paglalatag ng pundasyon. Maraming mga nag-practice nito ang nakakita ng magagandang epekto. Ang sining ito ng Hyper Geno ay natugunan ng lahat ng kinakailangan ng ating bida. Madali itong isagawa at mababa ang panganib. Marami rin ang nag-practice nito. Kaya kahit na mapansin ng mga tao na nag-aaral ng Holy Angel ang kanyang ina at kapatid na babae, hindi sila magugulat. Nag-download ang ating bida ng tutorial ng Holy Angel at sinuri ito. Nagtaka siya nang makita na ang S-Class Hyper Geno Art na ito ay hindi pa rin kasing ganda ng kanyang Jad Escan. Magkasing katulad ang Holy Angel at Jad Escan, kaya't hindi na kailangang mag-practice pa ng ating bida ng Holy Angel. Kung may magtanong sa kanya kung aling Hyper Geno Art ang kanyang pinapagsanay, maaari lamang siyang sumagot ng Holy Angel, na isa pang dahilan kung bakit niya ito binili. Talagang mahirap talagang malaman ang pagkakaiba ng Jad Escan at Holy Angel. Itinabi ng ating bida ang tutorial ng Holy Angel at pumunta sa St. Paul para sunduin si Hanyan. Gusto niyang umuwi siya upang mag-aral ng Holy Angel, kaya kailangan niyang tumigil sa paninirahan sa campus ng ilang sandali. Ang guro ni Hanyan ay isang 27 taong gulang na babae na nakasuot ng pormal na damit. Sa ilalim ng kanyang palda na hanggang tuhod, talagang lumutang ang kanyang mahahabang binti sa kulay karneng medyas. Nakabunot ang kanyang buhok at nakasuot siya ng isang pares ng salamin na may bakal na rim.
Bagaman siya ay mukhang mahinhin at puno ng alindog ng mga may edad na babae, alam ng ating bida na siya ay tiyak na nasa ikalawang santuwaryo ng Diyos na siyang pinakamababang pamantayan para sa mga guro sa St. Paul. Kapatid ka ba ni Hanyan? Bahagyang nagkunot ng noo si Kuwench sa ating bida. Oo, ginang. Gusto kong bigyan mo siya ng ilang araw na pahinga, sabi ng ating bida. Hindi natuwa si Kuwench at sinabi ng may kaunting pagduduwal, nasaan ang mga magulang mo? Bakit hindi sila dumating? Sobrang abala nila. Matanda na ako at maaari nang ituring na isa sa mga tagapag-alaga niyan. Kung may gusto kayong sabihin, maaari niyo akong kausapin, sabi ng ating bida. Sinabi ni Kuwench ng tuwiran, ano bang tingin ng mga magulang mo sa edukasyon? Akala ba nila ay magiging maayos ang lahat kung gagastos sila ng pera at ipapadala ang kanilang anak sa mahal na paaralan? Matagal nang nagsimula ang klase, pero hindi pa sila nakapunta dito o nagtanong man lang tungkol sa kanyang pag-aaral. Alam ba nila kung ano ang kailangan ni Hanyan? Pasensya na, ginang ko. Marami kaming pinagdadaanan sa pamilya. Kasalanan namin ito. May nangyari ba kay Yan? Tanong ng ating bida ng may pag-aalala. Nilingon ang kanyang ulo, sinabi ni Kuwench na may kaunting hinanakit, ayos lang si Hanyan. Siya ay isang talentadong bata at mas magiging maganda ang kanyang pagganap kung makakagamit siya ng mga advanced nutrient solutions at pangangalaga. Ngayon, gumagamit lang siya ng karaniwang nutrient solution package at wala siyang nakatalagang doktor na nakaapekto sa kanyang mga grado. Dahil pinadala siya ng mga magulang mo sa St. Paul, papayagan ba nilang mangyari ito para lang makatipid ng kaunti? Ang mga pamilyang kayang magbayad ng matrikula sa St. Paul ay tiyak na may 10 o 100 milyon sa kanilang mga account. Hindi naisip ni Kuwench na maaaring kapos sa pera ang pamilya ng ating bida. Mas advanced ang nutrient solution, mas maraming benepisyo ang maibibigay nito sa pag-aaral at katawan ng isang tao. Gumamit ang ating bida ng ilan noong bata pa siya, pero nang bumagsak ang kanilang pamilya, kinailangan niyang tumigil. Parehong mahal ang pagbili ng nutrient solutions at pagkuha ng doktor. Ang ilang milyon na ibinigay ng ating bida kay Luo Sulan ay sapat lamang upang maipadala si Hanyan sa St. Paul, kaya ang nutrient solution package na binili nila para sa kanya ay ang pinakamurang uri na nagkakahalaga lamang ng 100,000 bawat buwan. Kaya't hindi naging maganda ang resulta. Ang doktor at mga kagamitan sa kondisyon ing ginagamit ni Hanyan ay mga pinagsasaluhang gamit sa paaralan. Ginang ko, tama ka. Bibilhan namin si Hanyan ng Premium Nutrient Solution Package sa susunod na buwan at pakihanap na rin siya ng magaling na doktor, sabi ng ating bida. Medyo nasiyahan sa sagot ng ating bida. Tumanggaw siya at sinabi, mas mabuti na iyan. Kahit na mas mahal, siya ay isang natatanging batang babae, kaya sayang naman kung hindi mo siya aalagaan ng mabuti. Ngayon, ang gamit niya ay mas mababa pa kaysa sa lahat ng kanyang mga kaklase, pero mataas pa rin ang kanyang mga grado, na nagpapatunay ng kanyang talento. Huminto si Kuwench at sinabi, kung posible, mag-isip ng paraan para bilhan siya ng Advanced Hyper-Geno Art. Ang ibinibigay dito ay masyadong basic, kaya maaaring hindi limitado ang resulta. Sige po, ginang ko, mag-iisip ako ng paraan. Ngayon ay nagsimula ng maniwala si Han Senador na talagang espesyal si Hanyan para kay Kuwench. Ang paghikayat kay Yan na mag-aral ng Advanced Hyper-Geno Art ay walang magiging benepisyo sa guro, habang maaari siyang kumita ng referral fee mula sa pagrekomenda ng mga nutrient solutions at mga doktor. Ang pinakamahal na pakete ng nutrient solution ay nagkakahalaga ng 1 milyon bawat buwan, ang isang senior physician kasama ang propesyonal na kagamitan ay nagkakahalaga ng ilang daang libo bawat buwan. Walang pera ang ating bida dati, pero ngayon ay marami na siyang kinikita. Siyempre, gusto niya ang pinakamainam para sa kanyang kapatid. Inilagay ni Kuwench ang kanyang mga gamit at tumayo, pera na. Malapit nang matapos ang klase niyan. Si Hanyan ay labis na natuwa nang makita ang bida, ngunit naisip niyang batiin muna ang kanyang guro ng magalang bago tumakbo sa mga bisig ng kanyang kapatid. Pagbalik sa bahay, ipinakita ng ating bida kay Yan ang tutorial ng Holy Angel at pinakiusapan siyang i-memorize ito. Sa holographic na demonstrasyon, hindi mahirap matutunan. Dahil matalino, na-memorize niya ang Holy Angel matapos lamang mapanood ng ilang beses. Kinabukasan, ang Geno Solution na tugma sa Holy Angel ay naihatid sa kanilang tahanan ng mga tauhan ng St. Paul. Hiniling ng ating bida kay Yan na inumin ito ayon sa mga tagubilin. Dahil ang pagsasanay ng Hyper-Geno Arts ay maaaring magdulot ng pasanin sa katawan ng isang tao at bawat Hyper-Geno Art ay may iba't ibang epekto, karamihan sa mga Hyper-Geno Arts ay kailangang sanayin kasabay ng paggamit ng kaukulang Geno Solution nito.
Ang isang S-Class Hyper Geno Art ay karaniwang kasama ng 3 bote ng Geno Solution, kaya't maaari itong i-practice ng hanggang 3 tao. Kung hindi ginamit ang naaangkop na Geno Solution, ang Saint Hall ay hindi mananagot sa anumang obligasyon at mga bayarin sa medisina kung nagkaroon ng aksidente habang nag-e-ensayo. Bago ito, hindi alam ng ating bida kung paano gumagana ang mga Advanced Hyper Geno Arts, kaya't naramdaman niyang maswerte siya na matagumpay niyang na-practice ang Jad-Escan. Yan, ang Hyper Geno Art na ito ay lihim ng ating pamilya. Huwag mo itong ipaalam sa iba. Hindi man lang sinabi ng ating bida kay Yan ang pangalang Banal na Anghel. Tumanggaw si Hanyan ng seryoso, hindi ko sasabihin kanino man na nag-aral ako ng isang Hyper Geno Art na ibinigay sa akin ng aking kapatid. Magandang bata, kung makatagpo ka ng panganib at may magtanong sa iyo kung aling Hyper Geno Art ang iyong sinasanay, sabihin mo na hindi mo alam at itinuro ito sa iyo ng iyong kapatid, sabi ng ating bida. Nauunawaan ko, sabi ni Hanyan ng seryoso. Mahusay. Hinaplos ng ating bida ang ulo ni Hanyan, naawa sa kanyang kapatid. Si Luo Sulan ay nasa ikalawang santuwaryo ng Diyos nitong mga araw na ito at kamakailan lamang ay umuwi sa ika-4 na araw mula nang bumalik ang ating bida. Ipinakita rin ng ating bida kay Luo Sulan ang Holy Angel, na labis siyang nagulat. Bagaman hindi siya masyadong marunong tungkol sa Hyper Geno Arts, alam niyang hindi ito ordinaryong bagay dahil napakamaingat na inayos ang tutorial. Hansen, saan galing itong Hyper Geno Art na ito? Tanong ni Luo Sulan, nag-aalala. Nanay, huwag kang mag-alala. Binili ko ito, sabi ng ating bida. Paano posible na mayroon ka ng ganitong pera? Tanong niya muli. Nanay, mas malakas na ako ngayon at sumali ako sa isang militar na gang sa Steel Armor Shelter. Ang Hyper Geno Art na ito ay simula pa lang. Mas magiging maganda ang buhay natin sa hinaharap, ipinaliwanag ni Han Senador kung paano siya sumali sa Steel Armor gang ni Chin Suan, upang mapanatili ang kapanatagan ng kanyang ina. Anak, napakalayo na ng narating mo. Basang-basa ng kaligayahan ang mga mata ni Luo Sulan. Nagdusa siya ng napakaraming hirap para makita ang araw na ito. Mom, huwag kang mag-emote. Mayroon pang higit sa 1 milyon sa kanyang account matapos bayaran ang S-level package para kay Yan. Ibinigay niya ito sa kanyang ina at sinabi, ito ang kinita ko sa God's Sanctuary kamakailan. Nanay, maaari mo itong gamitin para sa pang-araw-araw na gastusin. Kunin mo na lang. Kailangan mo ng pera. Tumanggi si Luo Sulan na kunin ito. Okay lang. Nasa isang militar na organisasyon na ako at mapagbigay ang boss ko. Magkakaroon pa ng higit sa hinaharap. Sinusubukan ng ating bida na ihanda si Luo Sulan para sa mas magandang balita. Hansen, tandaan mo na huwag kang maging agresibo. Huwag kang magpakasangkot sa anumang gulo, seryosong sinabi ni Luo Sulan. Mom, naiintindihan ko. Alam mo naman ang anak mo. Palagi akong low-key, mabilis na sinabi ng ating bida. Maganda, maganda. Tungkol sa Hyper Geno Art, nasabi mo na kay Yan, di ba? Sabihin mo sa kanya na huwag ipagyabang, baka magalit ang ibang tao. Mula nang mangyari ang aksidente sa ama, labis na nagbago ang ina ng ating bida at palaging natatakot na mapahamak ang kanyang mga anak. Nanay, huwag mag-alala. Nasabi ko na kay Yan at nangako siya sa akin na hindi niya ito sasabihin. Hindi, kailangan ko siyang kausapin muli ng personal. Tumayo si Luo Sulan at naghanap kay Yan. Habang pinapanood si Luo Sulan na umalis, labis na nalungkot ang ating bida. Kung hindi dahil sa aksidente ni Dad, hindi sana naging sobrang maingat at nabubuhay sa takot si Luo Sulan buong araw.